Heart Never Lie, Chapter 3. Arian asked Norman to give her a little time before performing the said examination. Kailangan kasi niyang mag-focus sa kanyang ginagawa dahil malapit na ang Miss Universe Grand Coronation. Kailangan niyang magawa ng maayos ang mga gown ng pambato ng Pilipinas. And she doesn't want to disappoint anyone. Norman, can you give me a little time before going for the examination? Okay, but why? I have a very important project that needs to be done. Please, give me some time. Hindi ko ba pwedeng malaman ang dahilan o kung anong project yan? You will know about it, but not this time. Okay din. Medyo lumawag naman ang dibdib ni Arian. At sa loob-loob niya ay isasantabi muna ang tungkol sa examination. Ayaw niyang maapektuhan ng kung ano man ang magiging resulta ng bagay na yon ang kanyang project. She doesn't want to disappoint herself, nor Norman, if ever he will discover about it. Yan? Maya-maya'y tawag sa kanya ni Norman. Bakit? Good night. Saad nito sa kahinalikan siya sa noo bago ito tuluyang nahiga. Good night too. Tugon naman niya at saka pumwesto na rin at humiga. Hindi naman talaga iyon ang dapat na sasabihin ni Norman. Pero muli nitong naalala ang isang bagay kaya naumid ang dila nito. Arian felt something. Alam niyang mayroong nais sabihin si Norman. The way he looks at her. Pero hindi niya rin magawang magtanong dahil natatakot siya sa maaring isagot nito. Until they fell asleep ay nagpapakiramdaman lang sila. Lumipas ang mga araw. Finally, done. Well done, Miss Evans. Ani ng pageant organizer na humawak sa pambato ng Pilipinas. Thank you po and good luck for the pageant. Kiming wika ni Arian. She will be in Colombia on that day. Ngayon natapos na niya ang gown na iyon. Napabuntong hininga siya dahil sa isiping haharapin na niya ang examination na isasagawa sa kanilang mag-asawa at kung ano ang magiging resulta niyon. You've done an impressive work, madam. Wika muli ng organizer na siyang pumukaw sa kanyang atensyon dahil nahulog na sa isang isipin. Nginitian niya ang organizer. Pinaghandaan naman talaga niya ng mabuti yun. So, we have to go now. See you in Colombia next month. Ngiti na lang ulit ang itinugon niya. Ilang sandali pa siyang naglagi sa conference room. Hindi pa rin siya makapaniwala na siya ang designer ng gown na nasa kanyang harapan ngayon, na talaga namang nagniningning ang ganda. And she is sure na titingkad palalo ang gandang Filipina ni Miss Philippines. She can consider this as one of her greatest achievements in designing. At alam niyang proud na proud sa kanya si Jam. Also, she can now prove that she's no longer in his best friend's shadow. She worked all by herself, her own design and ideas. Nagpapasalamat siya sa kanyang kaibigan because before she left the world, she motivated her and now she did it. Thank you for guiding me best. I missed you. Bulong niya sa kawalan bago lumabas at nagbalik ng kanyang opisina. Actually, Arian is a designer too, pero mas pinili niyang manatili sa kanilang family company. Not until Jam inherits her a boutique and motivated her na tuparin ang kanyang pangarap. Nag-aral siya sa New York ng jewelry, shoes and sandals designing. Pumatok na rin ang kanyang mga disenyo ng sapatos at sandals. Pero nananatiling lihim ang mga iyon at pinangalanan niyang Mystical Rose Design. Lahat iyon ay hindi alam ni Norman.
Her husband owned one of the largest jewelry shop in New York and some parts of Europe and UK. Kaya naman every 3 months ay umaalis ito upang bisitahin ang mga yon. Dahil lunchtime na rin naman, she decided to treat her staff. Nagpa-deliver siya ng mga pagkain para sa kanilang lahat and she joined them of course. What's going on here? Si Norman na puno ng pagtataka ang mukha. Hi, wanna join us? Ani Arian at lumapit dito at hinagkan sa pisngi. I actually came to take you for lunch. Sagot nito. Himala. Parang gusto niya tuloy kapain ito sa noo, baka may lagnat. But anyway, I can join here. Saad nito saka lumapit. We can go out if you want. No, it's okay here. Are you sure? Yeah, halika na, let's eat. Maybe we will have our dinner tonight. Hindi na siya muling nagsalita. Sa halip, lumapit na siya at nakisalo sa mga staff. By the way, I'm leaving for New York tomorrow. Wika ni Norman na siyang nagbatigil sa pagsubo ni Arian. May problema ba? Minor problem, but I need to go there to personally fix it. And to make sure that it won't happen again. Paliwanag nito. Wala pa kasing isang buwan simula nang huli itong nagpunta ng New York. Okay. Ani Arian tsaka na itinuloy ang pagkain. Medyo nalungkot siya sa bandang yon. On the other hand, hindi mo na matutuloy ang kanilang examination, kaya medyo nakahinga siya ng maluwag. How long will you stay there? Tanong niya maya-maya. Nagkibid balikat si Norman. A month, maybe. Tumango siya. Natahimik muli sila at pinagpatuloy ang pagkain. Pagkatapos nilang kumain ay niyaya siya ni Norman sa kanyang sariling opisina. Alam na niya ang gusto nito. But her expectations didn't happen. Tomorrow morning, we're going to meet the doctor. Ani Norman. Nanlaki ang mga mata ni Arian sa narinig na sinabi ng kanyang asawa. Seriously? Namutawi sa kanyang bibig. Yes. Para pagbalik ko, malalaman natin ang resulta. Wala na siyang magagawa. Wala na siyang excuses na maaring sabihin. All right, if that's what you want. Pagsang-ayon niya, wala na rin naman siyang magagawa. Ang kailangan niya ngayon ay paghandaan ang anumang lalabas na resulta. Ngayon pa lamang ay napapaisip na naman siya. Paano kung nasa kanya ang diferensya? I have to go. May aasikasuhin pa ako. See you later. Paalam ni Norman tsaka na tumayo. Hinaggan siya nito sa pisngi bago tuluyang humagbang palabas. Lumipas na ang maghapon ni Arian na halos hindi niya namalayan. Wala pa si Norman sa bahay nang dumating siya. So she decided to get a rest. Pagpasok niya sa kwarto ay agad siyang nahiga sa kama. At ilang saglit lamang ay tinangay na siya ng antok at tuluyang iginupo niyon. Kinabukasan, naunang nagising si Arian kaya nauna na siyang gumamit ng bathroom. 9:00 pa naman sila pupunta sa klinik ng doktor na sinabi ni Norman sa kanya kagabi. Pero 6:00 pa lamang ng umaga ay gising na siya. Hindi naman siya excited dahil ang totoo, kung pwede lang ay ayaw niya sana sa kanilang gagawin. Pumasok siya sa shower room at agad inihanda ang shower faucet upang timplahan ang pampaligo niya. Patapat na siya ng shower nang may humawak sa kanyang baywang. It's Norman. And oh, damn, fully naked. Hindi na siya nakahuma
at wala nang salitang namutawi sa kanyang bibig nang sakupin na iyon ng kanyang asawa. They're sharing kisses while he is playing those two mountains in front of her. Maya-maya ay bumaba ang isang kamay niya pahaplos sa tiyan ni Arian hanggang marating ang dako paroon nito. They make those scene under the shower faucet. Sa ilang taon nilang pagsasama, ngayon lamang yata nila yon gagawin. Having a passionate intimate inside of the shower room in the morning is new to Arian. Nakatayo lamang sila pareho habang nagpapalitan ng halik at nagpapakasasa si Norman sa kanyang katawan. Natagpuan na lamang din niya ang kanyang kamay na hawak ang pagkalalaki nito at hinahasa ng kanyang kamay. Pinaghiwalay ni Norman ang kanilang mga labi at saka siya isinandal sa dingding. Kinuha nito ang dalawa niyang kamay at pinaghugpong ang kanilang mga palad. Then he kissed her on the neck, down to her chest. Pinadaanan din nito ng halik ang dalawang bundok na nakatayo bago tuluyan pang bumaba ang bibig nito. Arian has nothing to do to stop him, as she's burning with desires, kahit pa nasa ilalim na niya ito. Nagulat pa siya nang itaas ni Norman ang isa niyang paa sa balikat nito bago isiniksik ang mukha sa pagitan ng kanyang mga hita. By this time, nabitawan na nito ang kanyang kamay, kaya nagkaroon na siya ng pagkakataong hawakan ito, lalo na sa ipinalalasap nitong sarap sa kanya, ay hindi niya maiwasang hindi sabunutan. Ramdam ni Arian ang mainit na lumalabas-masok sa kanyang hiyas. Nang magsawa si Norman ay muling gumapang paitaas ang mga labi hanggang sa muling natagpuan ang labi ni Arian. Bahagyang pinaglayo nito ang kanilang katawan upang bigyang daan ang papasok na manok sa loob ng sabungan. At makalipas ang ilang sandali ay nagsimula na ang tunay na sagupaan. Napapikit na lang si Arian at dinadama ang bawat galaw ni Norman hanggang sa tuluyang sumaboy ang katas nito sa loob ng kanyang hiyas. Halos 1 oras sila sa loob ng shower room. Bahagyang hinihingal dahil sa makapugto ng hiningang romansa ni Norman. Maya-maya ay magkasunod silang lumabas. Arian felt relief after what had happened between them. Naunang lumabas si Norman ng kwarto pagkatapos nitong magbihis ng panlakad. Sa kilos nito ay parang walang namagitan sa kanilang mag-asawa. Napabuntong hininga na lang si Arian at nag-ayos na lamang din. Lumipas pa ang ilang araw. Hindi pa rin nakabalik si Norman mula sa New York. Kaya kahit papano, hindi pa siya gaanong kinakabahan. 15 days naman bago nila malaman ang resulta ng examination sa kanilang dalawa. May mga disenyo pa siyang nasimulan. At sa susunod na linggo na rin ang Miss Universe Grand Coronation. Doon ay makikita niyang mairampa ang kanyang disenyong evening gown. She's pretty sure na mapapanood iyon ni Norman. At hindi magtatagal ay malalaman nitong siya ang designer ng isusuot ng pambato ng Pilipinas. Napangiti siya sa isiping masusurpresa ang kanyang asawa. Pero dagliring napawi iyon dahil ang totoo ay parang wala naman siyang pakialam sa kanya. Kaya nga mas minabuti niyang itago kung sino ang designer ng mga jewelries and shoes na pumapatok ngayon sa kasalukuyan worldwide. How she wished na sana marinig, makita at maramdaman niyang how proud Norman for her for those successful things she made. Kaso wala eh. Pinupuntahan siya nito sa opisina just to have an intimate moment. Uuwi ng bahay. Halos hindi magkasalo kumain. Nagkakasalo man sila pero sa kama lang. Pakiramdam niya tuloy, naalala lang siya nito kapag may kailangan siya.
o kapag kailangan siya nitong gamitin. Ipinagpapasalamat na lamang niya at wala siyang nararamdamang mayroon itong ibang babae. Itiniklop na niya ang laptop at nagpa siyang umuwi upang makapagpahinga. Papalabas na siya ng building nang makasalubong niya ang nobya ni Tyrone na si Bianca. "Hey!" Bati nito at agarang nilapitan siya. "Hi, ikakasal na ba kayo?" Tanong niya pagkatapos bumeso. "No, hindi tungkol sa ganyan ang pinunta ko rito." Then, what brought you here?" "We're having dinner with Jake and Angeline, together with Paulo and his fiancée. I wanted to invite you personally." Norman is still in New York." "Girl, it's okay. It's you we want to hang with. Please, we want to get to know you more." Sa isip niya ay wala namang masama at isa pa, kaibigan ng kanyang asawa ang mga ito. Simula kasi nang makasal sila ni Norman ay hindi na siya sumasama sa mga gimmick ng iba niyang kaibigan. At nag-migrate na rin ang mga ito sa ibang bansa. Sige. Sambit ni Arian matapos ang ilang sandali ng pag-iisip. "Yes. Thank you, Arian." Masayang turan ni Bianca. Napangiti na lamang din si Arian. Dahil magaan ang pakiramdam niya rito, una pa lamang niyang makilala. At ganoon din siya kay Angeline. Pagdating nila sa parking area, "Let me know the place and I will be there." Ani niya kay Bianca. Sinabi naman ng huli kung saan ang lugar ng dinner place. Maayos silang nagpaalam sa isa't isa at pagkatapos ay magkasunod na lumabas ang kanilang kotse mula sa parking area. She's going to hang out with her husband's friends nang hindi ito kasama. Hindi kaya magagalit si Norman kapag nalaman nito? Dinner lang naman yun, Arian. Don't be overacting. Besides, wala namang pakialam sa'yo ang asawa mo. Pagtatalo ng magkabila niyang isipan. Bagay. Nasambit niya. Hindi man lang kasi siya kinukumusta ni Norman mula nang umalis ito. Hindi rin naman nagbubukas ng social media. Kaya naisip na lamang niyang busy talaga ito. Pagdating niya sa bahay, ay saglit siyang nagpahinga sa sofa. At pagkatapos ay umakyat na sa kwarto. At ilang saglit pa ay handa na siya. Sinabihan na rin niya ang mga kasambahay na kakain siya sa labas. Isang steakhouse ang pupuntahan niya, kaya alam niya kung ano ang mga pagkain nandoon. At alam niyang hindi mawawala ang wine. Pero hindi siya maaring uminom ng marami, baka magalit si Norman. Kapag malaman nito kung sakaling malasing siya. Ayaw kasi nito na umiinom siya dahil sinusubukan nilang bumuo ng anak. Ano ang magiging resulta ng examination kina Arian at Norman? Abangan ang karugtong.